Alam mo yung pakiramdam na tumitingin ka sa lumang litrato mo tapos nakapasabi ka ng ang tanda ko na? Well, good news. May mga lungsod sa mundo na mas matanda pa sa insecurities mo. Ito ang top 13 oldest cities sa kasaysayan. Mga lungsod na tumangging maglaho. Tumindig sila sa gitna ng taggutom, gera, empire after empire. Habang ang relationship ng kapitbahay mo 3 months lang ang inaabot. Itong mga cities abay umabot ng libu-libong taon. Pa-subscribe naman dyan. Sa top 13, Flores, Guatemala, 900 BC. Maliit lang siya, para lang syudad na naligaw sa isang lawa. Pero wag ka. Itong tiny island na to ang last stronghold ng Maya civilization. Pero puno ng history. Bawat apak, 3,000 years ng civilization ang tinatapakan mo. At hindi ito exaggeration. Yung layout mismo ng kalsada, gawa pa sa original Maya pattern. Ngayon, tourist friendly na siya. May mga pastel colored houses, cafes, resto, small hotels. Pero kapag tumingin ka sa paligid, ramdam mong hindi ito ordinary place. Top 12, Cadiz, Spain, 1100 BC. Ito ang lungsod na parang sigarilyong ayaw maubos, lagi pa ring buhay, at bukas for business simula Phoenician times. Naitatag around 1100 BC. At simula noon, hindi na siya tumigil maging port city. Ang Cadiz ay nasa isang manipis na peninsula na lumulutang sa Atlantic Ocean. Kung coastline ng trip mo, dito ka na. Kaya nagtagal ang lungsod na to dahil sa simpleng lokasyon. Mga Phoenician traders, Roman soldiers, Muslim settlers, Spanish explorers, lahat dumaan dito. Kada panahon may bagong tenants. Pero ang Cadiz, chill lang. Parang apartment na hindi nababakante. Sa top 11, Luoyang, China, 1600 BC. Hindi siya ordinary city. Dito tumayo ang kapital ng 13 dynasties. Kung sino man may hawak ng Luoyang noon, parang may hawak ng VIP pass sa political power. Located sa intersection ng Luo River at Yellow River. Premium feng shui location. Para kang nagtayo ng bahay sa lugar na sinasabing dito dumaraan ng swerte. Kaya hindi nakapagtataka na emperors, generals, scholars, lahat sila gustong magbase dito. Pero ang tunay na highlight, the Longmen Grottos. Over 100,000 Buddha statues. Inukit ng maraming siglo. May Buddha na kasing liit ng kuko at may Buddha na kasing taas ng building. Ngayon ang Luoyang ay isa ng modernong lungsod, pero parang nakalayer ang past dito. Top 10, Varanasi, India, 1800 BC. Pag sinabing Varanasi, hindi ito simpleng lungsod. Ito ang lungsod na mas buhay pa kaysa sa mga nabubuhay. Sabi nga ni Mark Twain, older than history, older than tradition, older even the legend. At hindi siya nagpa-cute. Hindi niya sinasabi yan para maging quotable. Dahil tunay nga naman, Varanasi ang spiritual heart of Hinduism ng halos 4,000 years. Araw-araw dito parang open world spiritual event. Nagbababad sila sa Ganges River para sa cleansing. May nagme-meditate, may nag-aalay at may sunugan ng patay na 24/7. Dahil ayon sa paniniwala, kung dito ka namatay, exit ka na sa reincarnation. Finish na, wala nang second life. Ang old city makipot at paikot-ikot, parang ginawa ng urban planner na lasing. Pero bawat kanto may templo na nasa 2,000. Hindi mo pwedeng lakarin ng isang street nang hindi dumadaan sa atensyon ni Shiva, Vishnu o kung sinong sinaunang Diyos nila. Hindi rin ito lungsod para sa maarte. Hindi ito Instagram perfect na lugar. Pero ito ang lungsod na hindi mo makakalimutan kahit hindi mo siya maintindihan.
Sa top 9, Jerusalem, Israel, 3000 BC. Kung may lungsod na nasa center ng religion wars, peace talk, prophecy, pilgrimage and drama, Jerusalem ang hari ng wild spiritual west. Isang maliit na walled city pero tirahan ng Judaism, Christianity at Islam. Tatlong mega religious na may billion of followers. Nagkakasama sa isang space na parang barangay. Lakarin mo ang old city walls para kang naglalakad sa group chat ng tatlong relihiyon. Kaya kahit anong anggulo tingnan, ang Jerusalem isang emotional, spiritual at historical overload. Lahat ng world drama, dinaanan niya. At parang lola mong malakas pa, hindi siya nagpapatalo. Top 8, Luxor, Egypt, 2200 BC. Kung ang ibang lungsod may museum, ang Luxor siya yung mismong museum. As in, buong city, museum. Parang nag-build sila ng bayan sa loob ng National Museum. Sa East Bank ng Nile, naroon ang Luxor Temple at ang mega complex ng Karnak na may 134 giant columns na parang pinagtripan ng mga Diyos. Dito inilibing ang pharaohs na parang VIP sa afterlife. Yung mga tomb painting nila parang sinulat ng ancient graphic designer na walang deadline. At kahit 4,000 years old ang lungsod, buhay na buhay ang paligid. May horses, markets, hotels, river cruises. Pero every time na titingin ka sa paligid, statues ng isang pharaoh na 3,000 years nang nakapose. Top 7, Damascus, Syria, 3000 BC. Isang syudad na tinayo sa panahon ng bato at tanso. Makikita mo ang mga eskinita na sobrang sikip. Parang ginawa ng architect na hindi pa nagkakape. Pero bawat kanto may layer ng history na lahat nagmarka. At ang malupit, hindi nila binura ang nakaraan. Pinatungan na lang nila. Kaya ang foundation ng modern street dito minsan Roman road pa. Ngayon dahil sa nagkaroon ng malaking civil war, madaming parts ang nasira. Maraming buhay na apektuhan. Pero ang Damascus, nakatindig pa rin. Top 6, Plovdiv, Bulgaria, 4000 BC. Ang lungsod na parang hindi masyado sumikat dahil nasa pawan siya ng iba pang sikat. Pero sa timeline ng mundo, mas luma pa siya sa karamihan ng mga yon. Itinatag noong bandang 4000 BC, ang Plovdiv ay nagdaan sa napakaraming conquerors. Pero kahit na ilang empires ang sumakop, never nawala ang identity niya. Noong 2019, tinawag itong European Capital of Culture. Ang Plovdiv ay ancient soul na may modern personality. Isang vibe na hindi madaling gayahin. Top 5, Argos, Greece, 5000 BC. Kung may lungsod na pinakatahimik pero pinaka-legendary, ito ang Argos. Mga 7,000 years nang may tao dito. Noong time na iniimbento pa lang ang kauna-unahang bangka, may naninirahan na sa Argos. At ito ang pinakaastig dito. 3,000 years ago, sinasabi ng ancient na siya. Ano pa ngayon? May ancient theater dito na may seating capacity na 20,000. At wala pang microphone noon. Pero rinig ka sa pinakadulong upuan, ganun sila ka-advance dati. At kahit anong dumaan na invasions, kahirapan, sakuna at pagbagsak ng ekonomiya, nakatindig pa rin ang Argos. Tahimik na icon ang sinaunang lungsod na ayaw maglaho. Top 4, Byblos, Lebanon, 5000 BC. Kung may lungsod na dapat may sariling Hollywood Walk of Fame, Byblos ang unang star. Dahil bago pa naimbento ang salitang history, may Byblos na. Bago pa naimbento ang salitang alphabet, dito yon nagmula. Noong panahon na ang karamihan ng tao hindi marunong magsulat, ang mga Phoenicians sa Byblos
nag-i-innovate na ng first alphabetic writing system. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ka marunong mag-text ngayon. May kinalaman ang pangalang lungsod na to sa pinakasikat na libro sa buong planeta, ang Biblia. Hindi lang basta luma ang Biblos. Ang Biblos ang pinagmulan ng nakasulat na communication ng tao. Kumbaga sa mundo ng syudad, ito yung OG influencer. Top 3, Aleppo, Syria, 5000 BC. Kung may lungsod na dapat pinapalakpakan para lang mabuhay, ang Aleppo yun. Ito ay patuloy na tinitirhan sa loob ng humigit kumulang 7,000 taon. Pero ang pinagdaanan nito hindi pang normal na lungsod. Noong ancient world, lahat ng spices, gold, seda, perfumes, weapons, exotic goods dumadaan dito. Kung may Amazon noon, Aleppo ang warehouse. At yung old city bazaars nila, dating pinakamababa sa buong mundo. Kilo-kilometro ng covered markets, pwede kang maligaw dito ng 3 araw. Pero at least, mabango ka kasi puro spices ang dadaanan mo. Sa top 2, Matera, Italy. Isang lungsod na tinitirhan na simula 9,000 to 7,000 BC. Bago pa magka-pyramid, bago pa lumabas ang alpabeto, may kapitbahay na nagkakape sa loob ng kuweba dito. Ang tawag sa bahay nila, Sasi di Matera. May living room, may kusina, at may simbahan pa sa loob ng kuweba. Habang ang ibang sinaunang tao palipat-lipat, ang Matera, natira sila. Noong 1950s, tinawag pa ng gobyerno na Italy's shame dahil sobrang hirap. Pero ngayon, napasama sa UNESCO World Heritage Site, movie set at tourist hotspot. From poverty, naging global treasure. At pag tumayo ka sa taas ng canyon habang golden hour, makikita mo ang lungsod na parang natulog nung Stone Age pero nagising sa Instagram era. At sa top 1, Jericho, West Bank, 9,000 BC. Ito na, the final boss, the grandfather of all cities. Ang pinakamatandang kilalang lungsod na patuloy na tinitirhan sa mundo. Nasa 11,000 years old na ngayon, mas luma pa sa karamihan ng gods na sinasamba noon. Kaya nga sinasabi ng historians, sa Jericho nagsimula ang buhay sa lungsod. At bakit nakatayo ito ng ganung katagal? Isang simpleng dahilan. May magical spring of water sa gitna ng disyerto. Habang ang ibang nomads naghahanap pa ng maiinom, ang Jericho may permanenteng hydration. At kung may tubig, may tao. At kung may tao, may settlement. Kung may settlement, may future. Pero syempre, hindi perfect ang history nito. Sinakop ng Egyptians, Assyrians, Babylonians, Persians, Greek, Romans, parang buffet ng conquerors. Pero kahit ilang empires ang dumaan, nanatili ang Jericho. Ngayon, modern town siya with farms, shops, Palestinians communities, at tourism spots. Hindi lang basta lumang Jericho. Ang Jericho ang lugar ng kapanganakan ng sibilisasyon na ating nalalaman. So yun mga bossing, na-tour ka na sa mga lungsod na may mas marami pang life experience kaysa sa lahat ng tita mo combined. Kaya huwag kalimutang mag-like, i-share at syempre mag-subscribe. Hanggang sa muling paglalakbay,